الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من أما بعد عباد الله أوصيكم وإياكم بالتقوى حيث قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله يهمه واتبع سيد الحسنة تمنوها وخالق الناس بخلق حسن. الحمد لله Allahumma muwid wasasalam ay tangiyawun lang sa nag-iisang Diyos na tagapagliha na walang iba kundi Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay nagwika mula sa banal na Quran. Kayo ika'y magtiwala kay Allah kung kayo sa amin ay mga mananampalataya. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sa maliban lamang kay Allah ang isa ang walang katulad. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay kanyang minsuko. Mga minamahal kong magulang, kapatid sa banal ng Palestina. Binagayon ko muna ang aking sarili at ngayon na nandito ngayon na matakot kay Allah. Na sinabi niya pa mula sa banal na Quran, o kayo mga mananampalataya, matakot kayo sa Allah ng tunay na pagkatao at huwag niyong hayaan na kayo mawin ng buhay na wala kayo sa banal ng Palestina. Na sinabi ng mahal na suko sallallahu alaihi wasallam, matakutan niyo si Allah sa hanggang kayo naroon. At sundatin niyo ang mga nagawang kamalian ng kaunihan nang sa gabi ito'y mamura at makitungo kayo sa mga tao ng magandang pakikitungo. Mga unaman kong magulang kapatid sa banal na Pakistan. Tunay, minsan dumarating sa atin ang mga pagsubok. Iba't ibang mga pagsubok, subhanallah. Minsan, kawalan ng pera, kawalan trabaho, problema sa pamilya, problema sa school, o ano mga problema na meron tayo. Dito na kung saan sa mga problema ito, dito ngayon nasusubok ang mananampalataya ang isang Muslim sa kanyang tinatawag na tiwala kay Allah. Ang tinatawag na tawakkal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At may mga grupo, may mga tao naman kung saan ay nakasandal sa kanyang mga posisyon, nakasandal sa kanyang kayamanan, at nakalimutan nila ang pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, mga magulang sa banal ng Pakistan, ang pagtitiwala o tinatawag na tawakkul, ano nga ba ang mayroon nito? Sa isang hadith ng mahal ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating ang isang lalaki na nagsasagdasal sa Malasuko, na kung saan daladala niya ang kanyang kamelyo, na kaya sinabi, aqilha wa tawakkal, aqliha wa tawakkal. Yung suko niya ako, sabi niya, itatali ko ba ang aking kamelyo at aking magtitiwala kay Allah? O di kaya hayaan na lamang itong kamelyo ko na ito at magtiwala ako kay Allah? Ang sinabi ng mahal na suko sallallahu alaihi wasallam, kanyang tubo sa taong tao na yan, sabi niya, aqilha wa tawakkal. Sabi niya, itali mo, sabi niya, di magtiwala kay Allah. Ang pagtitiwala kay Allah, hindi ang pag-iwan sa mga reason, mga dahilan nito. Ikay kunin mo ang mga dahilan, and of course, huwag kalimutan ang magtiwala sa iyong nakita ng pag-iga. Sapagkat siya ang may katayan sa lahat ng bagay. Siya nagpupad sa lahat ng bagay sa atin. Siya nagbigay ng buhay sa atin. Siya nagpupuan ng buhay na yung kapatid magulang sa banal ng Pakistan. At alina ating alamin ang mga kapatid ng mga namura sa atin. Tulad na naman ni Ibrahim a.s. na sa kabataan pa lamang niya tinitiwala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Noong kanyang pamayanan ay ibitahan sa pagsamba sa kaisang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang kanyang pamayanan ay matigas at hindi nagtiwala
dito na kung saan ay binigay siya ng parusa, punishment, ano? Itatapon siya sa napakainit na tinatawag kapag-Israel. Inipon ito ang pinito at imahin kung may daralan ng matino na ibon ay masusunod manluluto. Ngunit yung batang yaw, yung tiwala na kayo mo, sinabi niya, hasbi ako, walang malwagin. Sa pagkasabi niya, ilang kasabi niya si Allah sa akin, at yung pinaka-the-best na mga anak, si Allah, hasbi ako. At dito lang yung itinapon na siya sa apoy mga kapatid, mga magulang sa mata ng mga Islam. In order ni Allah sa apoy na yun. قال يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. O Lord, o ikaw po'y maging mapayapa ka, maging malamig at mapayapa ka kay Ibrahim alayhisalatu wassalam. Tinitiwala ni Allah mga kapatid mga magulang sa kanya ng Islam. Na kung saan si Ibrahim nangyari sa kanya, nung siya ay iiwan niya ang kanyang mahal na pamilya. Si Hagar at ang kanyang anak na si Ismail sa iniwan, sa disyerto, sa Magda, walang buhay, walang manalim, walang tubig. Subhanallah, iiwan mo pamilya mo. Tininigiman na meron sa mga tao ito. Tinitiwala nila kay Allah. Complete reliance sa Allah. Subhanallah. Ano kaya na kung saan iniwan niya? Etong babae mo, asawa si Hagar at si Ismail. Ibrahim, iiwan mo kami sa lugar na ito. Walang kabuhay-buhay. Paulit-ulit din sinasabi sa kanyang mahal na asawa. At sinabi na ba, Allahu alladhi amara bihadha. O sabi niya Ibrahim, si Allah nagtuturo para liwan kami sa lugar na yan. Sabi niya, naam. O sabi niya, yes. At itong babae may pananampalataya. Itong asawa nito may pananampalataya, paniniwala kay Allah. At sinabi, idan la ilaha illallah. Ano pa mamarahan? At kung saan ay tunay na hindi kami papabayaan. At nakikita natin ngayon, subhanallah, ang buhay ko na ngayon na makikita natin sa Makkah, na kung saan ang babae iniwan niyo mo, kasi yung babae pa rin sa Safa wal Marwa, pagkanahan ng pagkain, nausap sila ng pagkain, subhanallah, at dito lumabas yung mga Zamzam, at nalilang ang pinapakailangan ng kapakaran ng mga Muslim, subhanallah. Yung residiyaya, yung tiwala nila kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, subhanahu wa Islam. Si Musa alayhi salatu wassalam, Allah Allah, na kung saan nakabukan na sila, sa likod nilang kalaban, sa lakot niya dagat, ngunit ang mga tao sa paligid niya, nawawalan ng pag-asa. Ngunit ang sinabi ni Musa alayhi salatu wassalam sa mga tao kung saan ay mapagaan, subhanallah kung saan uri na sabi niya ay hindi ako papabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Wallah mga kapag, falamma tarjaman wala ashabu Musa illa lamudrakun. قال بلى kung saan mga grupo ni Musa o ni Musa at mga grupo ni Fir'aun isang maabutan na tayo. Ang gagawin natin? Ngunit si Musa, yung liwanag na kay Allah, mananalig yung iman na meron siya mga kapatid, ay hindi na sila, nakalit na sila mula sa punishment, o di kayo mula sa parusa, o di kayo mula sa masamang tao yan, kasi Fir'aun na tayo ng mga sundalo. Ano na mahal po kayo ng sa bukas sila, kung sila nag-video, nagmahigit sila, kasama si Abu Bakr radhiyallahu ta'ala. Ang mga Bukal Quraysh, subhanallah, gusto silang parusahan, gusto lang rin ng Ibrahim, kasama pa niya, kasama si Abu Bakr. At sila'y nakitago sa kwera. At dito kung saan sinabi ni Abu Bakr radhiyallahu ta'ala, law nadara'ahu tahta qadamay nara'ahu. O Abu Bakr, sabi ni Abu Bakr, kung titigil natin yung mga sundal, kalaman na yung sabi niya sa paa natin, tunay na makikita tayo. Ngunit ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tingnan yung mga kapatid, mga magulang, yung tiwala na kay Allah, pananalig na kay Allah, pananalig na kay Allah. Sabi niya, ya Abu Bakr, ma nalmuka bithnay, Allahu balighuhuma. O Abu Bakr, ano sa palagay mo sa kanyang dalawa? Pangatlo nila sa Allah. Pagkasama mo yung Panginoon, kapatid magulang sa kanyang mga Islam, sino kaya ang mga matalo sa subhanallah? Pagkasama mo yung tagapaglikha, mga kapatid, sino pa kaya ang tatalo sa kapatid magulang sa kanyang mga Islam? Siya ang may kamaya sa lahat ng bagay. Subhanallah. Yung mga kapatid natin na nakikita natin ngayon, subhanallah, sa Gaza, sa Palestine, sa pagkatong sa Naibigan, subhanallah, yung hirap na tinatakasan nila. Allah subhanallah, bahay, pagkain, wala sa nila, hirap na hirap. Pinapahirapan, subhanallah.
Wala nakikita yung iman ng Allah. Yung faith, yung pananalig, yung iman na meron sila. Allah Akbar. Nang dahil yung napakarami yung mga ng Islam. Isang lalaki kung saan pumunta sa imam na gusto na mag-impress ng Islam, gusto na yumapak ng Islam. Sabi niya, alam mo ba, sabi ng Islam, hindi, sabi niya, nabasa mo ang Quran, hindi, sabi niya. Bakit gusto mo mag-Muslim? Bakit gusto mo yumapak ng Islam? Sabi niya, Allah, sabi niya, nakita ko itong mga tao sa dasal. Walang pala sila. Walang pala sila. Imani, walang pagkain, walang mahal, walang matapuan. Wallahi, hindi. Napakailan na buhay. Ngunit sabi niya, yung faith, yung pananampalataya sila. Hindi gusto ko. Yung pananampalataya na meron sila. Hindi gusto ko. At itong tao nito, subhanallah, ay lumapak ng kanan ng Islam. Allah. Mga magulang sa kanan ng Islam. Magtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang hadith na pinakita mahal na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahil sinabi, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذا حديثنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يولد ويطيوان قولنا تيوان الله قولنا تيوان الله قولنا تيوان بالديان والرزق الله أكبر. فنعلمون الذي سنجيبون لأنه ما بس سيكون بالرئيتي بس ولا بدون and then pagbalik niya, Allah, busog. Kung kailan may magtiwala kay Allah, bigayaan kahit patulad ng ibon kay mga kapatid mga magulang. Kaya manalig, magtiwala, at palakasin natin ang ating ugnayan sa ating kakilang na kapalikan. Ako lugaw ni Halo sa pamamahan. Walang, kulisan ang nasulihan siya namin mas magbiru. Innahu huwag ako rahim.